Hi kabamba! Panibagong araw, panibagong luto serye na naman po ang inyong matutunghayan ngayon. Kakaning Pinoy naman po ang aking naluto. Isa ka rin ba na mahilig sa kakanin? Panoorin mo to, baka hindi mo pa ito natikman. Itong kakanin na to ay tinatawag namin dito sa aming probinsya ng Pangasinan na unday-unday. Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Umpisahan na agad natin. Dito sa aking mixing bowl ay naglagay lang ako dito lang 2 cup na glutinous rice flour. After naman ng paglalagay ko dito, ay naglagay ako dito ng kunting tubig. Paunti-unti lang yung paglagay ko dito. Baka kasi pag nasubrahan ay magiging basa yung ating gagawing dough. Pero pag nasubrahan nyo naman ito kabamba, huwag kang mabahala pag basa ito. Basta may natitira ka pang glutinous rice flour, ay pwede mo itong i-adjust. Pag medyo basa ang iyong nagawang dough, ay dagdagan mo na lang ito ng glutinous rice flour. Continuous lang yung ating pagmasa dito o yung paghulma ng ating dough. Pag ganito na ay pwede na ito. Dito naman sa plato na aking gagamitin, ay naglagay lang ako dito ng glutinous rice flour para hindi magdikit yung ilalagay natin na ating uhulmain na dough. Kukuha lang tayo dito sa dough na ating ginawa. Depende na rin sa laki na yung gagawin at atin itong bibilugin at ipa-flat ito gamit yung ating hintuturo o yung ating hinlalaki. Parehas na parehas ito sa paghulma ng paggawa ng palitaw. Karamihan siguro sa inyo kabamba, ang tawag nyo dito na kakanin ay palitaw. Dito kasi sa aming probinsya ng Pangasinan ay may iba't ibang tawag kami dito sa palitaw na luto. Yung palitaw na tinatawag namin, ito yung pinapagulong sa ginadgad na nyog at asukal na may linga. Isunod naman nating gawin yung ating bukayo. Dito naman sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng 1 cup na purong gata ng nyog. Pagkalagay ko naman dito ay akin lang hinalo itong gata ng nyog para hindi ito magbuo-buo. At kung kumulo na ito ay ilalagay na natin dito yung 1 cup na brown sugar. At agad ko namang dinagdag yung kalahating cup na nugnog na asukal o kaya yung dark brown sugar. Nagdadagdag ako nito para matingkad yung kulay na ating gagawin na bukayo. Medyo maputla kasi yung kulay pag yung brown sugar lang yung ating gagamitin. Tuloy-tuloy lang yung ating paghalo dito hanggang ito ay kumulo. At kung ganito na yung kanyang itsura, ay ilalagay na natin dito yung ating kinayod na buko. Bali 1 buko lang yung ginamit ko dito. Ang sukat ng aking nakayod ay 1 1/2 cup. Yung medyo matigas na buko ang inyong bilhin. Itong bukayo na ating lulutuin ay masarap din itong papakin. Yung iba nga inuulam pa nila ito. Lalo na yung mga matatanda. Pero ingat-ingat din sa pagkain ng matatamis, lalo na yung mga may diabetes. Nakapagluto pala ako nito dahil may nag-request. Napanood niya kasi yung ginawa kong masikoy. Isa rin yun nakakanin na kilalang dito sa aming probinsya. Shout out po pala kay Ma'am Sanchay Jen Sugano. Sana tama po yung pagbasa ko sa inyong pangalan. Ito na po pala ang inyong request. Pagkatapos naman natin lutuin yung ating bukayo, ay isunod naman nating lutuin yung ating hinulmang dough. Pag malapit na itong kumulo, at saka naman natin ito ilagay. Madali lang naman yung pagluluto natin dito. Dahil pag lumitaw na ito, ay sign na yon na ito ay naluto na. Kaya ito yung tinatawag nating palitaw. Gumamit naman ako ng strainer para sa paghango ko nito. At pagkahango ko naman dito, ay ilalagay ko lang dito sa mixing bowl na may tubig. Malamig na tubig yan kabamba. Pwede rin naman yung warm water yung ating ilagay. Hanguin nyo rin ito pag lumamig na, tsaka nyo ito patuyuan. Gamit din yung ating strainer. Pagkatuyo nito ay akin naman tong inassemble dito sa plato. At gumamit lang ako dito ng dahon ng saging para naman sa maganda nating plating. At para naman maging sosyalin ang itsura niya. Baka gusto mo ring magluto nito. Lalo na't ilang araw na lang ay mahal na araw na. Uso rin kasi tuwing mahal na araw ang pagkain ng mga kakanin. Lalo na yung binignet o kaya yung bilo-bilo. Paki-share naman itong video na to para maraming makapanood. Tara, sabayan nyo na akong magmerienda. Maraming salamat sa panonood, kabamba! See you sa aking next cooking vlog!